Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Duming. 34 na taong gulang na ako nung mangyari ang karanasan ko na to. Taong 1989. At sa mahabang panahon ng pamumuhay ko, iisa lang ang naging kabuhayan ko, ang pangingisda. Isa akong mambabaling. Kung hindi ka pamilyar, ito'y uri ng pangingisda kung saan inilalayo ko ang lambat sa dagat gamit ang bangka at saka ko hihilahin naman papunta sa baybayin. Doon ko nakukuha ang mga pasayan, pusit, alimasag at kung minsan ay malalaking isda. Kabisado ko na ang bawat hampas ng alon, ang direksyon ng hangin at ang mga ugali ng isda tuwing gabi. Kaya kahit madilim ang paligid, parang may sariling mata ang pakiramdam ko sa dagat. Noong gabing iyon, wala naman akong iniisip na kakaiba. Karaniwan lang. Buwan ng Hulyo iyon. Malakas ang hampas ng hangin sa araw. Kung kaya't naghintay ako ng hating gabi para pumalaot. Bit-bit ko ang aking lampara. Dala ang lambat at tahimik na itinutulak ang aking maliit na bangka palabas. Sanay na ang katawan ko. Tila ba otomatiko sa bawat galaw. Habang lumalayo ako sa pangpang, sumasalubong ang malamig na simoy ng hangin. Ang katahimikan ng paligid ay sinasaliwan lamang ng ugong ng mga kuliglig mula sa kalapit ng kagubatan at ng bahagyang hampas ng alon sa gilid ng bangka. Ang mga ganitong gabi ang pinakamainam. Walang ibang tao, walang ibang bangka, ako lang at ang dagat. Minsan, habang nagbabalik tanaw ako sa bawat paghila ng lambat, naiisip kong maswerte pa rin ako. Oo, mahirap ang buhay, pero hindi ako naggulang sa pagkain. Sapat na ang huli ko para may maibenta kinabukasan at may mailagay sa hapag para sa sarili ko. Wala akong asawa, wala akong anak, matagal na akong nag-iisa. Simula nang pumanaw sina tatay at nanay. Pero sa totoo lang, nasanay na rin ako. Ang dagat na ang naging kasama ko. Pagdating ko sa tamang layo, huminto ako at inihanda ang lambat. May mahinang tunog ng bakal at lubid habang binubuhol ko ang mga ito. Ang mga kamay ko'y magaspang na sa kalyo, kaya bihira na lang ito masugatan. Ito'y kumukilos ng kusa sa pag-arian ng lambat. Nang handa na, dahan-dahan ko na itong hinatak papunta sa baybayin gamit ang bangkang disagwan. Mabigat, parang may kaunting sumabit agad. Pero sabi ko sa sarili ko, baka bato lang to o mabigat na alon. Dahan-dahan kong hinila ang lubid at habang humihila ako, tumatakbo sa isipan ko ang mga huli ko dati. Isang gabi, nakakuha ako ng 3 malalaking pusit na siya kong ipinagyayabang sa mga kapwa ko mangingisda. Ngunit ngayong gabing ito, kakaiba ang bigat. Para bang may humihila rin pabalik. Kaya napakunot ang noo ko at sumagi sa isip ko, baka malaking isda, baka swerte ako ngayong gabi. Kaya lalo kong binilisan ang paghila. Ilang minuto rin ang lumipas bago tuluyang nailapit ang lambat. At doon ko nakita mga isda. Oo, may pusit din at ilang alimango. Pero wala iyong inaasahan kong kakaibang huli. Napabuntong hininga ako at ngumiti. Ayos na rin to, bulong ko sa sarili. Kahit paano, sapat na. Ngunit bago ko tuluyang inalis ang huli, napansin kong ang ilalim ng tubig. Sa liwanag ng lampara, may aninong dumaan. Para bang mahaba, parang tao na lumalangoy. Saglit akong natigilan. Sinundan ng kilabot na gumapang mula batok ko pababa sa braso ko. Baka pating, bulong ko sa sarili. Baka malalaking isda lang.
Pinilit kong iwaksi ang takot at ipinagpatuloy ang trabaho. Alam kong delikado ang dagat, pero sanay na ako. Nang matapos ko na ang lambat, sinimulan kong sagwanin ang bangka pabalik. Puno ang bayong ng huli. Nakangiti ako habang iniisip kung paano ko ito ipagbibili bukas. Pero habang lumalapit sa dalampasigan, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may mga matang nakatitig mula sa madilim na kagubatan. Napapalingon ako paminsan-minsan. Wala naman akong makita kundi mga punong anino. Ngunit bakit ganoon ang pakiramdam ko? Pagdating ko sa pangpang ay dali-dali kong binuhat ang mga bayong. Ramdam ko ang bigat, pero mas mabigat ang kaba sa dibdib ko. Nilampasan ko ang buhanginan at diretso sa aking maliit na kubo. Bawat yapak parang may kasunod na yapak sa likuran ko. Tumingin ako, wala naman akong nakita. Pagdating ko sa harap ng bahay, doon ko siya unang nakita. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kagubatan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, na itim at nakasuot ng lumang bestida na kulay puti. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang sa akin. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Napahinto ako, hawak pa rin ang bayong ng isda. Tumibok ng malakas ang puso ko. May tao pa pala rito, bulong ko. Pero bago ko pa man naisip lumapit, isang kisap mata lang, bigla itong naglaho. Napatulala ako, para nalamig ang dugo ko. Gusto kong isipin na guni-guni lang iyon, dala ng pagod at antok. Pero ang malinaw, totoo ang nakita ko. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko mawaglit sa isip ko ang babae sa gilid ng kagubatan. Isang saglit lang siyang nagpakita, ngunit ang titig niya ay tumatagos sa buo kong pagkatao. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Kinabukasan, hindi ako mapakali habang nililinis ko ang mga huli kong isda at pusit. Paulit-ulit kong iniisip kung sino siya at bakit bigla na lang nawala. Baka taga-baryo lang, sabi ko sa sarili ko. Pero alam kong malayo ang baryo mula sa pangpang kung saan ako nangingisda. Walang dahilan para may babae roon, lalo na sa ganoong oras ng gabi. Kung guni-guni lang yun, bakit napakalinaw? Lumipas ang maghapon at dumating na naman ang oras ng pangingisda. Gusto kong umatras pero hindi ko magagawa. Wala akong ibang pagkakakitaan. Kaya kahit may kaba, dinala ko ulit ang aking bangka at lambat. Habang inilalayo ko ang bangka, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Mas maliwanag ang buwan ngayon, kaya mas kita ang mga alon at anino sa tubig. Pero kahit mas maliwanag, mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Para bang mas malinaw rin ang mga bagay na ayaw kong makita. Nang makarating ako sa dating pwesto, inihanda ko na naman ang lambat. Ang mga kamay ko'y umarya na naman ulit sa mga argulya ng lambat, ngunit sa likod ng isip ko'y laging may nakabantay na imahe ng babae. Ang mga aninong lumulutang sa tubig ay lalo kong pinagmamasdan, baka biglang may kakaibang lilitaw. Inihagis ko ang lambat. Malakas ang tunog ng paglagapak sa tubig. Umulog ng kaunti sa malayo, ngunit wala pang ulan. Sinimulan ko ng hilahin ang lambat pabalik. Una, normal lang, katulad ng dati. Ramdam ko ang kilabot ng tubig na kumakapit sa lubid at ang bigat na dumaragdag habang sumasabit ang mga huli. Ngunit maya-maya, iba ang bigat. Para bang may humahatak mula sa ilalim. Hindi yun katulad ng karaniwang huli. Mabigat ngunit hindi gumagalaw tulad ng isda. Para bang nakapirmi lang siya. Napakunot ang noo ko
at humigpit ang hawak ko sa lubid. Ano na naman to? Bulong ko. Hinila ko ng todo. Nanginginig ang mga braso ko sa bigat. Pakiramdam ko'y parang bato ang nahuli ko. Pero hindi ito kasing tigas ng bato. Nararamdaman ko. Kumikilos ito ng bahagya. Tumigil ako saglit. Pinakiramdaman ko. May kumaluskos sa ilalim. Parang may malakas na kamay na kumakapit din sa lambat. Napatitig ako sa tubig. Sa liwanag ng lampara, nakita kong gumagalaw ang lambat pero hindi pa pataas, kundi pababa. Parang may humihila. Kaya pala, napalunok ako. Sa sobrang kaba, munti ko nang bitawan ang lubid. Pero pinilit kong hawakan ito. Kung bibitawan ko, baka mas malaki ang kapalit. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa ilalim. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito normal. Hinila ko ng buong lakas. Habang ginagawa ko iyon, napansin ko na parang may anino sa ilalim ng tubig. Malaki, mahaba, parang katawan ng tao. Ngunit hindi gumagalaw na gaya ng karaniwang isda. Ang galaw niya ay mas maingat. Mas sadyang sinusundan ang kilos ko. Hindi ito isda, bulong ko. Nanginginig ang boses ko. Nang sa wakas ay umangat ang lambat. Bumungad ang mga isda, pusit at ilang alimango. Normal lang ang huli ko. Oo, pero bakit ganoon kabigat kanina? Hindi ko maipaliwanag. Para bang may bumitaw mula sa ilalim bago ko tuluyang nahatak. Pinakiramdaman ko ulit. Tahimik ang paligid. Pero sa sulok ng aking mata, nakita ko ulit ang anino sa ilalim ng tubig. Saglit lang, parang may lumangoy papalayo. Hindi ako makakilos. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong magsisigaw, pero sino ang makakarinig sa akin sa kaligitnaan ng dagat? Ako lang mag-isa rito. Nagpasya akong tapusin na ang pangingisda at umuwi. Habang tinatali ko ang huli, hindi ko maiwasang lingunin ang paligid. Sa bawat hampas ng alon, iniisip ko baka may umahon mula sa ilalim at bigla itong lumitaw. Nang makabalik ako sa pangpang, mabilis kong binuhat ang bayong ng huli. Muli kong naramdaman ang presensya na parang may sumusunod at gaya ng inaasahan ko, paglingon ko sa gilid ng kagubatan ay naroon na naman siya. Ang babae, parehong itsura kagabi, mahaba ang buhok, tingbestida at matalim ang kanyang mga titig. Ngayon mas malinaw ko siyang nakikita. Nakangiti siya, hindi iyon ngiting masaya, isa iyong ngiting nakakatakot. Parang nanunuya at nang muling pumikit ang mata ko. Para makasiguro, bigla siyang nawala. Nanginginig akong pumasok sa aking kubo. Sinara ko ang pinto at inilapat ang katawan ko roon. Habang nakapikit ako, ramdam ko pa rin ang titig niya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya, pero sigurado akong hindi siya ordinaryong tao. At doon ko naisip, baka iyon na ang simula ng pagsubok na hindi ko kailanman inaasahan. Mula na makita ko ang babae sa gilid ng kagubatan, hindi na naging payapa ang mga gabi ko. Kahit pa sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka pagod lang at guni-guni ang lahat, hindi ko kayang ipaliwanag ang lamig na gumagapang sa balat ko sa tuwing naalala ko ang ngiti niya. Hindi iyon ngiti ng isang normal na tao. Para bang ngiti ng isang hayop na nag-aabang ng tamang oras upang sumunggab. Kahit ganoon, hindi ako tumigil sa pangingisda. Wala akong ibang alam na kabuhayan. Ang mga huli ko ang bumubuhay sa akin. At kung iiwas ako sa dagat dahil lang sa takot, magugutom ako. Kaya kinabukasan, muli kong dinala ang aking bangka sa pangpang. Mas maliwanag ang buwan kaysa kagabi. Halos bilog na bilog.
na naglalakbay sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mga matang nakasilip mula sa itaas, ngunit hindi sila nakakapagbigay ng kapanatagan. Sa halip, mas lalo kong naramdaman ang lungkot ng katahimikan habang naglalayag papunta sa lugar kung saan lagi kong inihuhulog ang lambat. Napansin ko ang kakaibang kinang ng tubig. Ang mga alon ay kumikislap na parang may liwanag na galing sa ilalim. Noon ko lang nakita iyon, para bang may nilalang na may dalang lampara sa kailaliman. Hindi isda ang ganyan, bulong ko. Inihanda ko ang lambat at inihagis sa tubig. Bumagsak ito ng malakas at lumubog. Kasabay ng pagkalat ng bola, sinimulan ko na ang paghila gaya ng dati. Sa una, normal lang ang bigat. Oo, pero karaniwan lang. Ngunit habang patuloy akong humihila, bigla kong naramdaman ang kakaibang tensyon. Parang hindi mga isda ang nasa loob, kundi isang bagay na pilit kumakawala. Hinila ko ng todo. Ang mga kalyo sa palad ko ay kumapit sa magaspang na lubid. Ramdam ko ang bawat galaw sa ilalim ng tubig. Minsan may hatak na pabalik, minsan naman ay parang biglang gumagaan. Napatingin ako sa paligid. Tahimik, tanging hampas ng alon at huni ng kuliglig sa malayo ang maririnig. Ngunit nang tumingin ako sa ilalim ng tubig, muntik nang mabitawan ang lubid ko. May anino, malaki, mahaba, parang tao. Kumikilos ito sa ilalim ng bangka, hindi gaya ng isda na pasulpot-sulpot, kundi parang sinasadya ang bawat galaw, para bang binabantayan ako. Diyos ko, napabulong ako. Nanlamig ang pawis ko. Nagpatuloy ako sa paghila, pero ramdam kong sinusundan ng anino ang lambat. Nang umangat ito, huli lang ang bumungad, mga pusit, ilang isda at 2 alimango. Wala namang kakaiba, ngunit ang tanong, ano ang nasa ilalim? Habang iniayos ko ang huli, narinig ko ang tunog ng tubig na parang may sumisisid at lumitaw sa di kalayuan. Paglingon ko, wala naman akong makita, pero sigurado ako hindi yun alon lang. Nang sumilip ako mula sa ilalim ng tubig gamit ang lampara, nanlaki ang mga mata ko. Naroon pa rin ang anino, ngunit ngayon mas malinaw, katawan ng tao. Mahaba ang buhok, gumagalaw ng dahan-dahan paikot sa bangka, at nang umangat ng kaunti ang ulo nito, tumambad ang 2 pulang mata na kumikislap sa ilalim ng tubig. Kung kaya naman ay napaatras ako at muntik nang matumba sa bangka. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makasigaw dahil baka lalong lapitan ako, kaya pinilit kong manatiling tahimik at kalmado. Pero hindi doon nagtapos. Habang nakatitig ako, bigla itong lumubog ng mas mailalim at nawala. Ilang minuto akong hindi nakagalaw, tila ba natulala lang sa dilim ng tubig. Ngunit alam ko, hindi iyon imahinasyon. Hindi ganoon kalinaw ang guni-guni. Nakita ko ang mga mata. Totoo ang nakita ko. Dali-dali kong tinapos ang mga pag-ayos ng huli at nagsimulang magsagwan pabalik sa pangpang. Ang bawat hampas ng sagwan ay sinasabayan ng kaba sa dibdib ko. Sa bawat segundo, iniisip ko na baka biglang lumitaw ang anino at hihilahin pababa ang bangka ko. Paglapit ko sa pangpang, humugot ako ng malalim na buntong hininga. Ngunit bago ko pa mailapag ang bayong, napalingon ako sa gilid ng kagubatan at naroon na naman siya, ang babae. Ngayon hindi na siya nakatayo lang, nakaupo siya sa isang bato, nakatalikod sa akin at tila sinusuklay ang kanyang mahabang buhok gamit ang mga kuko. Mabagal, paulit-ulit ang bawat pagkamot ng kuko sa buhok niya'y nagdudulot ng kapangingilabot na tunog. Hindi ito totoo. Hindi, pabulong ko ang dasal. Nanginginig ang tuhod ko. Nang muli siyang tumingin sa akin, bumungad ang parehong ngiti gaya ng kagabi.
ngunit may dagdag na ngayon ang kanyang mga ngipin, mahahaba at matutulis, tila mga pangil na paatras ako. Pero bago ko pa man mapansin, nawala siyang muli sa isang kisap mata. Iniwan kong nakahandusay ang mga bayong ng huli sa sahig ng kubo. Hindi ko naalintana ang gutom o kikitain ko kinabukasan. Ang tanging nasa isip ko ay ang takot. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan ang aking kaibigang si Rogelio upang pakiusapang sumama sa pambabaling, at sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa nilalang. At nang pagsapit ng gabi ay agad na kaming pumalaot ng kaibigan ko. Tahimik ang paligid, tanging lagaslas ng alon at hampas ng hangin ang maririnig. Nanginginig pa rin ako sa lamig, ngunit mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Sa kabila ng dilim, may mga matang nakatingin, nagmamasid mula sa kawalan. Hawak ko pa rin ang sulo, bagamat unti-unti nang nauupos ang apoy. Naramdaman kong biglang gumalaw ang lambat, hindi tulad ng dati, mabigat, ngunit parang may humihila mula sa ilalim. Agad kong binunot ang palakol na palagi kong dala tuwing nangingisda. "Kung sino ka man, huwag mong sayangin ang gabi naming ito," sigaw ko. Pilit pinapatatag ang dibdib. Biglang may umaalingaw-ngaw na kakaibang tunog mula sa dagat. Hindi ito tunog ng isda, hindi rin tunog ng karaniwang hayop. Isa itong malalim at garalgal na halakhak na tila ba nagmumula sa ilalim mismo ng tubig. "Ano ka? Sino ka?" sigaw ko. Mula sa madilim ng alon, unti-unting lumitaw ang isang aninong payat, ngunit mahaba ang mga kamay. Ang mga daliri tila mga kuko ng manok, matatalas at mahaba. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga matay kumikislap na pula. Napaatras ako, ngunit hindi ako nagpatinag. Sa halip, hinawakan ko ng mahigpit ang aking palakol. Ramdam kong iyon na ang unang pagsubok, ang unang harapan namin. "Hindi mo ako matatakot," sigaw ko, sabay hampas ng palakol sa tubig. Nang tangkain nitong sumunggab, umaalingaw-ngaw ang dugong-dung ng hampasan. Sumirit ang tubig, narinig kong napasigaw ang nilalang, ngunit hindi pa rin ito umatras. Sa halip, umikot ito sa paligid namin, parang buwaya na nag-aabang ng tamang oras upang umatake muli. Nanginginig ang tuhod ko, ngunit pinilit kong maging matatag. Sa gabing iyon, alam kong hindi na ako basta mangingisda lamang. Ako na ang mangingisdang mambabaling, naharap sa nilalang ng dilim. Hindi ko na alam kung anong oras na. Ang buwan ay tila nagkukubli sa likod ng makakapal na ulap, at ang mga alon ay patuloy sa paghampas sa aming bangka. Pagod na ang mga kamay ko sa paghila ng lambat, at nanginginig pa ang mga tuhod ko sa kaba dahil sa naririnig kong kakaibang kaluskos mula sa ilalim ng tubig. Biglang nagsalita si Rogelio, halos pabulong, pero may halong takot. Parintino, may humihila sa lambat. Hindi ito normal na huli." Tumingin ako at tama siya. Ang lambat ay gumagalaw nang parang may sariling buhay. Pakaliwa, pakanan, tapos biglang lulubog. Nang hilahin namin, biglang may sumabog na tubig. At doon namin siya nasilayan. "Aswang!" napasigaw si Rogelio. Halos mabitawan ang sagwan. Mabilis kong dinakma ang pangsibat na ginamit ko sa malalaking isda. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi ko ito pinahalata. Ang nilalang ay unti-unting umahon mula sa tubig, at ang bibig niya'y napupuno ng matutulis na ngipin. "Akin na kayo, mga laman loob niyo. Ang kapalit ng inyong huli." Ang garalgal nitong tinig, parang dalawang boses na nagtatagisan sa loob ng kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, pero bigla akong sumigaw. "Hindi mo kami makukuha! Hindi ako papayag na maging pagkain mo!" Inundayan ko ng sibat ang nilalang. Tinamaan ko siya sa balikat
at agad siyang sumisid. Umalon ang dagat sa bigat ng kanyang galaw. Ilang segundo kaming nakatitig sa dilim. Hinihintay kung saan siya muling lilitaw. "Tino, sa kanan mo!" sigaw ni Rogelio. Mabilis kong nilingon at nakita ko siyang muling umahon. Ngunit ngayon mas mabilis at mas galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang ngipin niya ay bumaon sa mismong gilid ng aming bangka. Umuga ang bangka, muntik kaming tumaob. Hawak ko pa rin ang sibat, handang sumugod muli. Sa loob-loob ko, ito na ang unang banggaan namin ng nilalang na matagal ko nang naririnig sa mga kwento ng matatanda. Pero ngayon, hindi na ito kwento. Totoo siya at nasa harap ko na mismo. Halos mabingi ako sa tunog ng kahoy na unti-unting nabibitak sa pagkakagat ng aswang sa gilid ng aming bangka. Ang dagat ay tila nakikisama sa kanyang galit. Mas lalo pang lumalaki ang mga alon at bawat hampas nito ay nagdadala sa amin papalapit sa dilim ng kalaliman. "Rogelio, hawakan mo ang bangka! Huwag kang bibitaw!" sigaw ko habang pilit na hinahanda ang sarili para sa isa pang pagtira ng sibat. Pero bago ko pa man maihanda ang aking sandata, biglang dumulas ang katawan ng aswang. Parang ahas na mabilis na umikot sa ilalim ng bangka. Ang tubig ay nagkaroon ng kakaibang pag-ikot. Parang may malakas na alon na nagsisimula sa ilalim mismo ng aming mga paa. "Hindi na ito pangkaraniwang aswang, Tino," nanginginig na sabi ni Rogelio. Kita ko sa mga mata niya ang kaba. Pero higit doon, ramdam ko ang bigat ng katotohanan. Baka hindi na kami makakauwi ng buhay. Biglang lumutang muli ang aswang. Pero hindi na tulad kanina. Ang balat niya kumikislap sa ilalim ng buwan na ngayon bahagyang lumabas mula sa ulap. Ang kanyang mga kamay ay mahaba at matutulis na kuko. Tila handa ng dumaklot ng laman. "Mga mangingisda!" muli niyang ungol, mas malakas at mas malalim. "Huwag na kayong lumaban. Ang dagat na ito'y akin." Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip, sinunggaban ko ang pagkakataong nakalitaw ang kanyang dibdib. Inundayan ko ng sibat at sa pagkakataong ito, tumama iyon sa mismong tadyang. Napasigaw ang halimaw, isang sigaw na pumunit sa gabi. "Ah!" At ang dagat ay muling nag-alon na parang binabayo ng bagyo. Halos mahulog si Rogelio sa bangka sa lakas ng pag-uga. Agad ko siyang sinunggaban sa braso. "Huwag kang bibitaw, Rogelio. Kaya natin to." Ngunit sa kabila ng aking pagpupumilit, nakangisi pa rin ang aswang. Kahit may sibat na nakabaon sa kanyang katawan, dahan-dahan niyang hinugot ito at ang sugat ay mabilis na nagsara para bang hindi ko man lang siya tinamaan. "Hindi ninyo ako matatalo. Hindi sa dagat na ito." Wika niya, sabay sisid muli sa dilim. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas at ang tanging naririnig ko ay ang malalakas na tibok ng aking puso. Ngunit biglang may kumakalabog mula sa ilalim ng bangka. Sunod-sunod, plag, plag. Parang may dumbuhalang bato na itinutulak mula sa ilalim. "Paring Tino, tila gusto niyang palubugin ang bangka," sigaw ni Rogelio. Halos mapatid ang boses sa takot. Hinawakan ko ng mahigpit ang sagwan. Handa ko itong ipukpok kung muli siyang aahon. Sa isip ko, hindi na lang ito laban para sa buhay namin. Ito ay laban para ipakita sa nilalang na ito na may mga taong hindi basta sumusuko. Ngunit sa pag-angat ng kanyang ulo mula sa tubig, may bago akong napansin. Sa kanyang liig ay nakasabit ang isang anting-anting na kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang bagay na tila siya bang nagbibigay lakas kanya. At doon ko naisip, kung hindi siya tinatabla ng sugat, baka iyon ang dapat kong targetin. Hinahabol pa rin ng kaba ang dibdib ko. Ramdam ko ang panginginig ng bangka
Sa bawat galaw ng aswang sa ilalim ng tubig, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko, ang kumikislap na anting-anting na nakasabit sa kanyang liig. "Rogelio!" bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. "Nakita mo ba yung nakasabit sa liig niya?" Tumango siya bagamat nanginginig. "Oo, parang bato na kumikislap. Baka yun ang pinagmulan ng lakas niya. Paring Tino." Huminga ako ng malalim. Sa isip ko, wala kaming ibang paraan. Hindi tatablan ng sibat o anuman ang katawan ng halimaw na ito kung hindi namin tatanggalin ang kanyang taglay na kapangyarihan. Bigla kaming muling binulagan ng dagat. Sumabog ang tubig sa tabi ng bangka at mula roon ay umangat ang aswang. Nakangisi, may nagliliyab na mata. Ang mga kuko niya'y mahaba pa, kumikislap na parang bakal na handang dumurog ng laman. "Mga matitigas ang ulo." Ang sabay-sabay na boses na lumalabas sa kanyang bibig, parang dalawang nilalang na magkasabay na nagsasalita. "Kukunin ko kayo ngayon." Sa isang iglap, kumapit siya sa gilid ng bangka at halos itaas na kami. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan, parang may bulto ng tao at hayop na pinagsama. Halos madurog ang kahoy sa lakas ng kanyang pagkakasampa. "Ngayon na, Rogelio!" sigaw ko habang inihampas ko ang sagwan sa kanyang muka. Sumigaw ang aswang, bahagyang napaatras. Si Rogelio naman ay mabilis na dumakot ng pamingwit na may matalim na kawit. Sa kabila ng kanyang takot, inihagis niya ito diretso sa liig ng halimaw. Tumama ito sa anting-anting at agad na kumapit ang kawit sa tinikalang bakal na nakasabit sa kanyang liig. "Ah!" Pumutok ang sigaw ng aswang. Mas malakas pa kaysa kanina. Ang kanyang katawan ay biglang kumislot, para bang may tinamaan sa kanyang loob na hindi niya magpaliwanag. "Hilahin mo, Rogelio! Hilahin mo hanggang sa matanggal." Hawak kaming dalawa sa kawit. Sabay-sabay na hinila ang anting-anting habang ang halimaw ay nagpupumiglas, sumisigaw at nagwawala. Umuga ang buong bangka. Parang ilang sandali na lang ay tumaob na kami. Ngunit sa lakas ng aming paghila ay tuluyang napatigil ang tanikala. Naputol ito. Nahulog sa bangka ang anting-anting. Kumikislap ng tila nag-aapoy. Ang halimaw ay napaatras at biglang nagmistulang ng hihina. Ang mga mata niya'y hindi na nagliliyab at ang sugat sa kanyang dibdib na kanina ay mabilis na nagsara, ngayon ay muling bumuka at nagdurugo. "Hindi! Ibalik nyo! Ibalik nyo sa akin iyon!" sigaw niya, habol ang hininga. Pilit pa ring umaahon sa bangka. Pero ngayon, alam kong kami na ang may hawak ng laban. Itinaas ko ang sibat, nakatutok sa kanyang dibdib. "Ngayon, wala ka ng lakas para itago ang tunay mong anyo." At sa liwanag ng buwan, nakita kong papaano dahan-dahang nagbago ang kanyang muka. Mula sa halimaw ay bumalik ito sa anyong tao, ngunit puno ng sugat at pagkabulok. Nanginginig pa rin ang bangka sa gitna ng alon. Hawak ni Rogelio ang anting-anting. Kumikislap ito na parang may sariling apoy. Ako naman ay hawak ang sibat, nakatutok sa halimaw na ngayon hirap na hirap umakyat. "Paring Tino, anong gagawin natin dito?" tanong ni Rogelio. Pawisan, halos maluha sa kaba. Tinitigan ko ang anting-anting. Ramdam ko ang init na mula rito at parang may bulong na pumapasok sa isip ko. Mga tinig na pawang galing sa ilalim ng dagat. Para bang sinasabi nitong, "Gamitin mo ako, kunin mo ang lakas ko." Pero alam ko, delikado iyon. Kung ito ang nagbibigay lakas sa halimaw,
baka kaya rin itong lamunin ang kaluluwa ng sinumang magsusuot. Hindi, Rogelio. Hindi natin ito gagamitin. Sisirain natin ito, mariin kong sabi. Pero paano kung bumalik siya? Napalingon ako sa halimaw. Ngayon ay halos nakasampa na sa bangka, sugatan at nanghihina. Ngunit hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang mga matay puno pa rin ng galit, bagamat wala ng apoy na nagliliyab dito. Hindi ninyo ako matatalo, sigaw niya at bigla niyang inabot ang gilid ng bangka, pilit na umaakyat. Agad kong inundayan ng sibat ang kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsara ang sugat, bagkus dumaloy ang itim na dugo at bumalot sa paligid. Nabalot ng nakapangingilabot na amoy ang hangin. Pumutok ang huling sigaw ng halimaw, sabay binitawan ng bangka at tuluyang nahulog pabalik sa dagat. Sa paghulog niya, si Rogelio ay mabilis na bumangon. Hawak pa rin ang anting-anting. Tino, ngayon na! Hinawakan namin ng bato at sabay-sabay buong lakas namin inihampas ito sa gilid ng bangka. Pumutok ang liwanag mula rito. Isang liwanag na tila galing sa mismong buwan. Ang dagat ay biglang tumahimik at ang alon ay unti-unting kumalma. Wala nang lumulutang mula sa tubig. Wala na ang halimaw. Tanging ang bula ng dagat ang naiwan, unti-unting naglaho sa ibabaw ng dagat na ngayon muling payapa. Humihingal kaming dalawa ni Rogelio. Parehong nanginginig ang katawan. Tapos na ba, Tino? Mahina niyang tanong. Tapos na, sagot ko. Bagamat ang totoo'y may kaba pa rin sa dibdib ko. Pero alam kong wala nang kapangyarihan ang halimaw. Wala nang anting-anting na magbabalik ng kanyang lakas. Ilang oras kaming naglayag pauwi hanggang sa makita namin ang pamilyar na pangpang ng aming baryo. Nang marating namin ang dalampasigan, sabay kaming bumaba at doon lang namin lubos na naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Paring Tino, bulong ni Rogelio, mula ngayon, baka hindi na ako mangisda sa gabi. Napatawa ako ng mahina kahit ramdam ko pa rin ang takot. Ako rin, Rogelio, pero ang mahalaga, nakauwi tayong buhay at sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam naming may kwento kaming dala, isang kwento na marahil ay tatawanan lamang ng iba. Ngunit kami lang ang tunay na nakakaalam. Totoo ang mga halimaw at totoo rin na may tapang ang taong handang lumaban.